Hello mga kabayan, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. It's me, Steve Serkinia, and welcome back sa aking YouTube channel. So today, meron akong i-share sa inyong isang hindi naman nakakadismaya o nakakalungkot. Sige, sabihin na natin nakakalungkot dahil sa hindi nakakaalam, ako'y magfo 4 years na dito sa aking employer ngayong January 8. So, every year kasi dito sa Israel, meron kaming natatanggap ng mga tinatawag nilang recuperation, o para mas maintindihan ninyo, sabihin na nating nakakatanggap kami ng bonus every year sa aming mga employer. So, nakakalungkot dahil merong isang computation dito na hindi na nila sinali. So, yung nag-expect ka na medyo malaki-laki yung matatanggap mo ay hindi na matutuloy. Hindi na nila ibibigay dahil 2 years ago ay nagpatupad sila ng panibagong law na kung saan yung ating annual leave ay hindi na nila babayaran o hindi na nila isasali dun sa computation na matatanggap natin every year sa trabaho natin kapag mag-re-recoup na tayo o matatanggap na natin yung ating bonus sa ating mga employer. Natanggap ko na yung aking computation. So, nandito na yung computation ng aking matatanggap. So, it's computerized from my agency. So, nakalagay dito yung matatanggap ko dahil 4 years na ako. So, nadagdagan na rin yung matatanggap ko. Pero yung annual leave na 14 times 12 dahil 4 years pa lang ako, parang sa loob ng 4 years, ang matatanggap mong annual leave ay 14. Pero kapag 6 years ka na, madadagdagan ng 2 years. Madadagdagan ng 2. So, dahil 4 years pa lang ako, nasa 14 pa lang yung matatanggap kong annual leave. Pero, hindi ko na siya matatanggap dahil nga doon sa law na pinatupad noong 2020. Na ibibigay na lamang yung payment na yon once na nag-resign ka sa trabaho mo o di kaya naman ay namatay yung alaga mo. Pero, ang pangit doon sa ganong patakaran, once na nagbakasyon ka, ay equals na, kumbaga, hindi na nila babayaran yon. Tatanggalin na ng agency yung computation, pero may nabasa akong post ni Sir Winston na sinasabi doon na hindi daw nila pwedeng gawin yon, pero nakalagay kasi doon sa law na once na nagamit natin yon for our vacation o di kaya nag-sick leave tayo, ililess na nila doon sa matatanggap natin kapag dumating yung araw na nag-resign tayo or namatay na yung inaalagaan natin. But anyway, yung computation nga galing sa aking agency, it's computerized na, nakalagay na dito kung ano yung matatanggap ko doon sa 9 holidays. And 9 holidays doon sa recuperation kasi 4 years ako. So, it's 2,646. And yung 9 holidays ay nasa 3,252.12. And nakalagay din dito in Hebrew na hindi na nga matatanggap yung annual leave. So, nakakalungkot kasi ina-expect ko to dahil. Ina-expect ko. Ang sabi naman ng mga nakakausap ko, kapag daw hindi tinatanong or hindi nagtanong yung mga employer natin sa ating agency, pwede pa rin naman nilang ibigay yung full payment sa'yo, yung buong bayad mo sa inyong annual leave kapag hindi sila nagtatanong sa agency natin. Pero once na nagtanong sila, sasabihin talaga nila na hindi nila tayo babayaran dahil sa law na pinatupad nga nila. Tapos kapag nagbakasyon ka, wala ka na matatanggap. So, siguro kapag may time kang lumabas, lumabas ka na lang para hindi ka nag-expect, di ba? Sa mga bago dito, malilito pa kayo sa computation, pero kapag nasanay na kayo, masasanay na rin kayo sa mga computation na mangyayari. So, anyway, bali ang total ng matatanggap ko sa loob ng 4 years ay nasa 2,646 plus yung 9 holidays kasi hindi naman ako kumuha, nasa 5,901.2. Sa lahat ng mga hindi naglabas ng kanilang 9 holidays at 4 years sa kanilang trabaho, makakatanggap kayo ng 5,901
Pero kapag ang employer nyo naman ay hindi nagtatanong sa agency natin, pwede pa rin naman nilang bayaran yung annual leave as long as hindi sila nagtatanong, hindi sila nagrereklamo kung bakit ganun kalaki yung babayaran nyo. Ako, susubukan kong kausapin kasi nasanay nga sila na binabayaran nila ako every year ng recuperation kasi nga kailangan ako dito sa trabaho ko. And hindi naman ako nakakapag-day off kasi sobrang hirap humanap ng reliever na may may experience sa pagsasaksyon kasi nga kung mapapanood niyo sa aking mga vlogs, yung employer ko ay may tracheostomy. So, parang twice a day, kailangan siyang isaction and also, kailangan i-change position yung kanyang bed position. So, napakahirap. So, that case, ina-expect ko na makakakuha ako ng malaking bonus ngayong taon, pero dahil computerized na, i-explain ko na lang sa employer ko. Yun naman yung sabi ng mga agent na kapag na-explain nyo ng maayos sa inyong employer at willing naman nilang bayaran yung binabayaran nila 2 to 3 years ago, ay makukuha nyo pa rin naman, makukuha pa rin naman natin. So, ako ngayon, hindi ko alam kung babayaran nila kasi kapag tumawag sila sa agency, malalaman nila na hindi nakasali yung annual leave. So, nga tayo. But anyway, ayun ang total ng matatanggap natin kapag hindi kayo lumabas and 4 years na kayo sa trabaho ninyo. Pero kapag 16 years na kayo sa trabaho ninyo, 6 years pataas, madadagdagan yung recuperation ninyo at madadagdagan din yung annual leave ninyo ng another 2. So, bali ang matatanggap ko lang ngayon ay 5,901. So, ito yung matatanggap ko ngayong taon. Pero hindi ko alam kung makakausap ko sila ng maayos at ibibigay pa rin yung total. So, makukuha ko yung buo ng aking annual leave at yung aking additional dito sa computation na binigay ng ating agency. So, congratulations sa akin kasi may tumatawag sa akin. Tumatawag yung kapatid ko. Hold on. Hello? Baka umayda itulod tatatap pinagungtak ay di agdil delivery baga nakit din nga handa nga amo ti umingganon. Handa nga imay tano no imay da kuma di manon da ita barangay apay nga handa nga di mandanon. Okay, so let's go back to our channel. Okay, so kakatapos ko lang kausapin yung nanay ko at tumawag ako sa 171 sa DOAR kasi wala pa pala akong schedule sa appointment. Kasi dito kapag ngayon about sa banking, kailangan mo nang tumawag sa 171 para kumuha ng appointment. But anyway, yun yung isi-share ko sa inyo na yung ina-expect nating malaking matatanggap at the year of the at the year of the end, at the year of the year. sa bonus parang ganon ay mababawasan, pero kapag na-explain naman natin sa employer natin, pwede naman nilang ibigay yung payment. But anyway, let's just be thankful kasi dito sa Israel, eto nga, meron tayong ganitong natatanggap and babayaran naman nila yon kapag na-explain mo ng maayos o di kaya after ng trabaho mo kung namatay na yung employer mo or kapag nag-resign ka sa trabaho, isasali naman nila yon sa computation. Pero kapag mabait yung employer mo at nasanay naman na silang magbayad sa'yo ng medyo malaki, ay ibibigay naman nila yung kabuuan ng recuperation. Pero dahil sa law nga noong 2020 ay hindi na kasali yung annual leave na babayaran every year ng mga employer sa ating mga caregiver. Pero magpasalamat pa rin tayo kasi kahit papaano may bonus tayong natatanggap sa ating mga employer at the end of our service or every year na pinaka-bonus natin. So, yun lang guys, yung i-update or yung mai-share ko sa inyo ngayon, yung mga ine-expect nating bibilhin natin this year. Hindi natin muna mabibili kasi hindi nga nila ibibigay yung annual leave na sa 2,000 plus din yung 2,900. Ganun talaga, may mga bagay talaga na ini-expect mo pero hindi mo naman makukuha.
Okay, so that's all for today's vlog mga kabayan. Kung bago ka lang sa aking channel, na-miss ko tong gawin Kung bago ka lang sa aking channel, kung sana kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka. Nakalimutan ko na. Happy New Year!